Lahat ng bagay sa mundo naluluma. Walang permanente, walang forever. Kahit gaano ka pa katibay, kahit gaano ka pa kaganda nung una, darating ang panahon na kukupas din. Tulad na lang ng mga tipi natin dito sa farm, mga kapyesa. Dating matibay, dating makulay. Pero, dahil sa ulan at init, ay unti-unti silang kumukupas. Pero, hindi ibig sabihin na kapag luma na, ay itatapon na. Minsan, hindi kailangan palitan. Kailangan lang ayusin, baguhin ang sistema, bigyan ng bagong kulay, at bigyan ng bagong buhay. Kaya tara, samahan niyo ako mga kapyesa. Baguhin natin ang luma at simulan natin ang panibagong yugto. Yeah, oh oh, good vibes lang sa umaga. Super Andre Capiesa. Maagang gumigising, araw pa lang sumisilip. Kape sa mesa, pangarap ko'y di nauubos. Pawis ang puhunan, lakas ng loob ang dala. Sa farman no trabaho, laban lang araw-araw. So, kailangan nila. Eh, Deng, pasuyo ako ng ano, Deng, ng isang formas natin, Deng. Yan. Tsaka yung metro, dalhin mo na dito. Yung metro. Para sa susunod, kahit nawala ako dito, pwede kayo mag-unti-unti. Kahit pa isa-isa, dala-dalawang ano, no? TP. Kasi marami yan. Pagka tinuloy-tuloy mo yan lahat. Ano yan eh, 91 na TP ngayon to. Di magdagdag pa tayo ng mga 40 doon. Di 130 ba? Buting ka ng siyam-siyam dyan. Pero makukuha yan sa tiyaga-tiyaga. So ito mga kapyesa, ang gagawin namin ay magpapalit na kami ngayon ng ano, ng tawag dito, ng flooring. Kasi problema namin dito, na-mention ko nung nakaraang video namin, ay tawag dito, nasisira ng manok yung harapan, nakakalkal din, tapos hollow blocks lang din ito. So gagawin natin ngayon matino na ito. So tiyaga-tiyaga lang tayo, no? Kapag may panahon at konting budget o tira, kahit isa, dalawa, hanggang sa matapos yan. Pinapalpalan ko mga pyesa para matandaan namin dahil tatanggalin namin itong TP namin. So maibalik namin ng tama, no? So ito para alam natin ang forma niya, pero syempre aayusin pa rin natin to based naman mamaya sa ating tanse, no? At level bar, ayan, naayusin natin yan. So parang temporary mark lang yan na hanggang dyan dahil kailangan pantay ito eh. So tatansiyan natin ito mamaya manoy para makuha natin yung ano, yung alignment na maganda talaga siya. Magka-diferensya man, konting-konti lang para at least pagdating na sa mata mo na, pag sinilip mo, tuwid na, no? Yan. So bali ganito ang mangyayari dyan, no, mga kapyesa, no? Nagpagawa ko kanina ng formas na kahoy doon sa tropa natin. So yan ay mga old wood yan, mga pyesa, no? So yan. Gawa kami ng ganyan, no? Then mamaya-maya konti pag medyo tuyo na pwede nang tanggalin yung formas, tatanggalin na lang namin, and then gagamitan ulit ng rodela para mapantay yung pinakaibabaw niyan kasi hindi naman masyadong mahagod diyan, mga pyesa, no? Gawa ng may frame, no? I mean may bracket. Yan. Yung bracket kasi hindi natin pwedeng tanggalin yan dahil yan ang mag-hold para talagang eskwalado siya, no? So mangyayari mga kapyesa, diretso na yan doon na magkakaroon na ng mga ganyan para hindi na masira, no, ng ating mga nokis. Kasi tingnan niyo yung example mga pyesa, yung mga pinagtanggalan niya, no? Ayan, no? Yan. So hollow blocks lang kasi yan. Yan. Then itong gilid ng hollow blocks mga pyesa, ayan, no? Diyan. So kinakalkal din nila. Ayan. So para maging maayos na, gawin na natin ng ano, gawa na natin talaga ng concrete platform. Malakas na ang loob natin ngayon na gawin 'yan. Kasi ayos na itong lupa natin, ay sa atin na talaga 'to. So hindi na tayo dito nangungupahan. Ayan. So pwede na nating gawing permanente 'yan. So ginagawa, wag bungkalin mo muna din kasi kumapit na 'yan, mababasag yung hollow blocks kasi. Ayan. Tapos yung hollow blocks na yan, mga pyesa, doon namin nilalagay sa gilid. Para yung mga TP, doon namin ipapatong. Tapos i-repaint namin yan mamaya, pipinturahan natin yan.
Para pagbalik ng TP natin dito, di ba? Parang bagong ayos ulit ang ating farm. So, ayun, ang ating mga dapuan naman, mga PVC. 1 1/4 ang size niya, no, mga pyesa. Yan, so gamit na gamit natin ulit yan. Madali lang mag-recycle. I mean, mag-reuse. No? Hindi tayo gagawa ng panibagong TP. Pintura lang yan. Kaganda ulit yan. Titingkad ulit ang kulay niya. Tapos balik lang natin ulit itong PVC. PVC naman, sukat naman yung mga butas niya na pagpapasukan ng, ng alambre. Kaya madali na lang yan mga pyesa. So, ayan. Ilalagay ko dyan yung Ako maglalagay. Manoy, ako maglalagay muna. So, ito mga pyesa. No? Tinanggal na namin. Ito kanina yung, pakita mo to, Deng. Ito yung pinalpal ko kanina. Lapit ka dito, Deng. Ayan, pakita mo ito. So, ito yung pinalpal ko kanina mga pyesa na tanda namin, no? So, parang isushoot ko na lang to. Ganyan. So, kanto-kanto lang naman. Shoot na yan dyan. Yun. Yan. Ngayon, pag na-shoot na namin yan, kuha ka tansi doon mamaya, Manoy. Kuha ka tansi mahaba. Tatansian natin to ngayon, mga pyesa, no? Doon sa kabilang platform, para makuha naman natin yung alignment, kasi baka mamaya nakatabingi, no? So, madali lang natin yan. Gawa ng paraan. Ako na-excite ako dito kung anong magiging kalalabasan nito eh. Yan. Pusog ka doon, sige, sa dulo, Manoy. I-align mo, Manoy, dito sa loob ng kahoy. Okay. So, hindi na tayo magtatansi ng mahaba. Ito na lang, forma-forma na lang to kasi pag na-align naman na ito, pwede nang iusog ulit. Yan, no? Ganito pagka wala ako, ganito gawin nyo. Ayan, batakin ko So, ayan, makikita mo, siwang na to. So, ipipihit ko na lang. Kailangan, itong tansi na to, Manoy, pag binatak natin, tutuwid siya dyan sa'yo kasi yan ang reference, di ba? Yan, no? Yan. So, pagka kinuha natin itong tansi, yan, iusog ko na lang ito. No? Ito. Tuwid. Yan. Yan. So, okay na. Iangat mo nga sa ibabaw ka lang. Munti. Basta pantay ka sa kanto. Okay na yan? Ganyan? Ganyan siya? So ito mga kapyesa, ayan na yung pinakatuwid niyan. Lapit na, dito. Ngayon, kung kaya natin yung gilid niyan, tatandaan mo na, Manoy. Ayun, martilyo. Para hindi tayo maligaw. Kasi nagbago siya ng konti eh. So ito, papako ko na ito sa kanto. Para nakalak yan mamaya. Yan, ganyan. Parang di bumabao na maayos yung malambot ng lupa. Hindi laliman para matigas. Yan, So ito, mapapansin mo, di ba, parang lumayo. Kasi siyempre, nung kinabit ito kasing mga TV, pantay naman. Kaya lang, gawa nga ng nakapatong ng isa sa lupa, siyempre, nagbabago yung panahon. Gawa ng muulan, di ba? Tapos kinakalkal ng manok. So lumilihis ng kaunti. Ayan. Ding, okay na, Ding. So ayan mga pyesa. Inuukayan namin yan, no? Para lumubog ng konti itong ating formas. Para pag tinanggal natin yan mamaya mga pyesa, medyo nakabao ng konti yung ating concrete base dyan. No? Mas maganda sa tingnan para pag binalik natin ng konti lupa, pag tumubo yung damo, ang ganda ng litaw na litaw yung yung ating concrete base, no? Ayan. So pag natandaan na yan, iaangat nila ulit, tapos papatagin, papalahin. May babalik naman nila ng tama yan mga kapyesa dahil may may nakapako na dyan na guide, no? Ayan. Tapos i-double check na lang mamaya yan kung talagang naka-align doon sa tansi, no? Yan, ganyan lang kasimple. So sa ngayon mga pyesa, siguro mga 4 or 5 lang muna ang aming gagawin kasi medyo mainit ang panahon. So ano lang kami dito, pagka medyo maganda panahon, kunyari sa umaga, yan pa 1, 2, 3 hanggang ilan ang kaya na hindi abutin ng ng tanghaling tapat kasi mainit din naman. Kawawa itong ating mga maurag na mga dumadali nito. Yan.
Tapos yung ating ano, Manoy, label bar. Mamaya na, papalain mo muna yan. Alisin mo muna yan. So, alisin muna ito. Natandaan na eh. Natandaan na yung gilid. Di ba? Itagtag mo muna yung pala mo dyan. Yan. Tapos iaangat yan. Alisin yan, Deng. Dandahan, hindi masira yung ano ha. Yung guide natin ha. Yan. Tapos, uhukayin na yan para magpantay ng konti ang loob, no? Para maganda naman yung pagbuhos natin dyan. Yan. Ayos. Mamaya makikita niyo yan mga kapiyesa kung ano yung magiging itsura nyo ng bago namin buhusan. Alright. So ayan mga kapiyesa oh. Kung napapansin nyo medyo nagukay kami ng konti. Kunti lang mga kapiyesa no. Para at least nakalubog lang ng mga 1 inch lang ang lubog niyan kapag ka naiporma na yung ating forma dyan mamaya. Kasi ang kapal ng ating buhos mga kapiyesa ay 3 inches no. Ayan sa mga nagtatanong. O sa mga magtatanong dyan, ayan, pag tinanong nyo mamaya, 3 inches yung ating ginawang formas dyan, no? 2x3 kasi yan. Yan. Para uniform, no? Ang buka ng TV natin, mga piyesa, pare-parehas. Yan. Sige, dyan lang muna yan, Deng. Kaya tatanggalin na lang natin yan. Yun. Tapos ibalik mo yung formas ng Manoy na. Yan. Oh, right. Yung yan. Yan. Dali na yan. Tapos i-shoot mo dyan, Manoy. Okay. Yan. Ito mas maganda to. Nakabaon kumpara dun sa ano. Level bar natin, Manoy. Pasuyo ako. So ito mga kapiyesa, kailangan din naka-level bar to para yung ating concrete base ay hindi tagilid, no? Para pag ninatag natin yung tipi natin, dahil yung mga tipi naka ano yan ba, parang sinukat Oh, gitnang-gitna oh. Dito na lang. Dito kaya. Ganun din. Oh, di ba? Kanina medyo hirap kami doon. Ganun talaga no, kapag habang tumatagal yung trabaho kasi mga kapiyesa, nakukuha mo yan. Ayan. So, Manoy, double check na lang natin tanse bago ko tanggalin itong palpal natin. Oh. Putulin na lang kaya natin na to kung hanggang saan lang yung ginagagamit natin. Or mamaya na lang, hanggang pang 3, no? Para sagad na hanggang doon sa dulo. Yung dito sa likod. Yan. Medyo angat mo ng konti, Manoy. Batak ng tanse para tuwid. Tabingi ba? Tuwid ba dyan sa'yo? Hindi, tingnan mo sa'yo kung dumidiretso sa pantay sa simento. Ha? Sabihin mo sa akin kung saan ako kilos, kaliwa kanan. Pag ganyan. Ganyan? Oh, din layo na nito. Tanggalin ko na to. Hindi, ito lang, isa lang. Deng, dito ka, Deng. Diyan, no? Yan ba yan? Yan ang pinakapantay niya? Hawakan mo dito, Deng. Sige, batakin mo, Deng. Sige, magpalpalan lang ako. Saan na yung ano? Martilyo. Yan. Oy! Yan, layo. Pagano mo nga konti. Yan. Oh. Yan. Ibaba mo ng konti, Deng. Yan. Ya. Oh, dito, sumasabit. Yan, Deng. Yan, Manoy? Saan? Tingnan mo si Papa Buko, saan sa Misinyas. Papunta dito? Yan. Ito na. Sige, tanggal.
Oh. Ngayon, ang layo kasi niyan, 17, di ba? 17 feet. Maglagay ka naman ng ano, ng dulo ng metro dito sa loob, ha? Okay. Doon sa kabila. Sa loob nito, oh. Yan. Diyan. Dengpal pala mo yung 17. Dito. Yan. Dapat ito, iusog pa natin dyan. Sa labas ba o sa loob? Sa loob. Sa loob ba? Sige, ilagay mo. Oh, yan dapat ang loob niyan. Tanggalin mo na. Tingnan mo dun sa likod ng ano, sa likod ng TV. Ganito kasi yung pagkuha niyan. Okay. Sentro mo ha. Sentro mo dito sa gitna. Dito ka rin. Kung saan ako pumipwesto, doon ka din. Lagay mo sa gitna ha. Oo. So, ito siya mga kapiyesa. Ang layo ng TV namin pa diagonal, 17. No? 17 feet. Lapit ka dito, Manoy. Yan. Diyan ka naman sa likod ng TV na ito. Yung likod ng TV na yan, mga kapiyesa, ito dapat ay 12 feet. No? Ayan, 12 feet siya. Ayan, 12 feet. Kwadrado yan. Pati dito sa kabila. Punta ka doon, Manoy. So, ito mga kapiyesa, ang sukat nito, 12 feet din. No? So, 12 feet talaga yan, paikot. Kaya lang, pagdating dito sa may diagonal, punta ka doon sa kabila, Manoy. Yan, pagdating dito mga kapiyesa, magiging 17 yan. Yan, 17 feet yan. Yun. No? So, ganoon dapat. Kaya pagka nagsukat tayo doon sa ating mga platform na base, no? Sundan mo kung ano yung formas ng existing natin na TV para pag binalik natin yan, hindi na ito magbabago. Ganito na talaga siya. Ha? Okay. Sige. So, ayan mga kapiyesa, na-level na yan, ano? So, once na na-level na mga kapiyesa, dinidiligan namin para medyo siksik talaga yung lupa, no? Kasi magabok nga, gawa ng summertime ngayon. Yan. So, binabasa ko muna bago ko yan pabuhusan para talagang siksik na siksik yung semento at lapat na lapat sa ating formas, no? Yan. Tapos ano mo naman, Manoy? Balikan mo ng kunting lupa dito yung may bandang gilid, oh. Yan, dyan lang. Kunti lang, ha. Para hindi lumabas yung semento. Okay na. Yan, basbasahin mo ulit. Diyan lang sa mga part na yan, Manoy, para hindi bumagsak dyan yung semento. Pati dito, nakanganga, Manoy, oh. Normal yan kasi kinukuha natin yung level niya, eh. Dito sa likod. Yung isa, Manoy, dito sa likod. Yan, para hindi umapaw dyan yung semento. Para pag tinanggal natin yung formas natin, eh, maayos pa rin. Yung kunti lang naman. Yan. Tapos basahin mo na ulit. Pag pwede nang tanggalin yung formas nun mamaya, mga kapis, ha, eh tatanggalin na rin namin. Para maka-layout ulit doon sa kabila kasi 3 lang pala itong formas natin. Kailangan pala, Manoy, 5, no? Kaya mga 5 siguro kasi isang buhos natin ng semento, mga 5 malalagyan. Kaya nga, sige. Padagdag ako bukas ng 2, paggawa ulit ako. Sige. Kailangan sabay, ha. So ito mga kapiyesa ay tatanggalin na namin yung formas. Ayan. So, yan, ganyan. Huwag nyo hayaang magbasang-basa ay basang-basa, magtuyong-tuyo, no? Pag basang-basa kasi mababasag. Pag tuyong-tuyo naman, baka kumapit na ng gusto, Manoy, no? Yung may mabasag na ganyan sa kanto, okay lang yan, referin lang yan. Didikit pa yan dahil basa pa. Yan. Ayan, ganun lang. Kunti lang naman ang pingas nun. Yan. Tapos, mga kapiyesa, dahil nga may ano eh, oh, yun. Dahil nga may bracing kanina, so ayan, no? Hagurin na lang yan, makukuha naman na. So ito yung sample mga kapiyesa, no? May dinali na kaming isa rito. Ayan. Italisahin natin yun, Manoy, oh, sa kabila. So ganyan yan mga kapiyesa, no? Ngayon, yung hinukay namin kanal niya sa gilid, babalikan na lang namin ng ano yan, ng konting lupa para pumantay, no? Bali, aangat ng dos yung ating concrete base, no? Lulubog siya ng 1, aangat ng 2. Roughly, estimate lang yun mga kapiyesa, no? Halos gano'n na magiging kalalagyan yan. Para kapag nag-grass cutter tayo dito mga kapiyesa ay hindi matatamaan yung mismong ating TP, no? Para mas tatagal siya.
Kasi nga, ang design ng ating TP mga kapiyesa ay merong, anong tawag dito, paa na ganyan. Ayan, so may ibang part ng ano dyan, may ibang part dyan ng TP natin katulad nito mga kapiyesa. So pag nag-grass cutter kami, tinatamaan itong mga gilid. So marami na dyan na may mga tama na banda rito, no? Ayan. Kaya mainam na mayroong ganyan. Tsaka pangit din talaga kasi tingnan mga kapiyesa kapag hollow blocks lang. Sinisira din ng mga alaga natin kasi bumabaon sa gilid ng TP. Para at least yan, pag pinatong natin yung TP natin dyan talaga, matinong matino, magandang maganda tingnan. Ayan. So nakatatlo na kami mga kapiyesa, no? Ayan, no? Yun. Eh, yung buhangin, wala kaming ginastos dito sa buhangin mga kapiyesa dahil nag-iipon ng buwangan yung aking bayaw doon sa ilog tapos hinahakot lang namin ng kulong-kulong, no? Paunti-unti. Ayan. So yun yung mga nakasako doon sa gilid mga kapiyesa, oh. Supremo Infinity Ready Mix, hako lang yan pero ang laman ng buhangin. Ayan. Then ito naman mamaya mga kapiyesa ang ating TP. Hugasan namin yan, no? Patutuyuin tapos i-repaint natin, no? Hopefully bukas na umaga. Pag matigas na yung ating concrete base, itatayo na natin dyan yung sample ng ating TP, no? So, mamaya nga po matigas na rin naman yan. Kaya lang hindi po pwede nating patungan kasi baka mapingas, no? Mga kapiyesa ang kanto. So, ayan lang, oh. Pag walang TP, mukhang ano, mukhang memorial park yung ating farm. May mga lapida. Pero siyempre, pag nakatayo TP natin dyan, mamaya mga kapiyesa, maayos yan, no? Tayo nyo pagka naging pagsapit ng tag-ulan, ayan, magiging green na lahat yan, no? Tapos buhay na yung mga damo. Bagong pintura yung ating TP, magandang tingnan yan mga kapiyesa. So ito mga kapiyesa, no? Habang nag-aayos sila ni Manoy doon ng concrete platform natin or sukalo, ako naman dito linisin muna natin to bago pinturahan. So para mabilis, mga kapiyesa, may nagsuggest sa atin dati na gumamit ng power spray. So ito, power spray natin, ayan, no? Para mabilis. Mabilis nga naman mga kapiyesa, oh. Tanggal ang mga lumot kasi may mga lumot-lumot na yung TP natin mga kapiyesa. Although nalinis naman natin ito nung nakaraan, ngayon linis ulit ako. Ito mabilis lang mga kapiyesa, oh. Saka hindi ka na magkukuskus katulad yung ginawa namin last time na nagkukuskus-kuskus pa. Ayan, litaw na yung mga pinagtamaan ng ano, oh, ng grass cutter. Oh, yan. Okay. Yan. So, ganito lang to mga pyesa. Pagkatapos to, patuyo ng konti, then pipinturahan natin. Baka bukas na natin ito maipatong, no? Yan. Mabilis mga kapiyesa, oh. Galing, oh. Di ba? Last time kinukuskus namin to ng ano ng brass bawat isa. Nakatayo lang diyan. Ngayon, dahil tinanggal naman na namin, dito ko na pinturahan to para pag sinampa ko diyan sa sa semento, wala na kaming gagalawin kasi kung pipintura, pwede naman pinturahan mga kapiyesa nung nakakabit sa diyan. Kaya lang madadamay sa pintura yung kanyang hapunan na PVC, no? So para malinis, dito na natin to tirahin. Yawn. Malakas, oh. So itong aking mga pyesa power spray ay 3/4 horsepower lang ito. Pero malakas. Oh. Parang 1/4 horsepower nga lang ito. 1/2 eh. Oo, 1/2 lang yata. Double check ko sa aking pinagbilan. Yun, oh. Yan. Subukan ko ilagay yung link mga kapiyesa kung saan ko ito nabili. So ayan mga kapiyesa, sobrang bilis lang, tapos na, no? So pinturahan na lang namin ito. Then abangan nyo ang next update natin dito sa ating farm, no? So tuloy-tuloy talaga ang ating pag-i-improve mga kapiyesa. Ayan. So maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, no? At sa mga kaibigan nating mga OFW dyan. Ayan, hindi ko na kayo maisa-isa mga kapiyesa. Shout out po sa inyo at maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayong lahat. Thank you po.